Good day, sir. My name is Mark Denver Minyosa from G2C. Today, I will discuss the free surface effects. So, what is free surface effects? When a liquid like fuel, water, or ballast is at a particularly filled tank, it can move from side to side or for the arc of the ship's tides of or moves. This movement of liquid causes a shift in the center of gravity, which affects the ship's stability. So, ang free surface effects ay ang paggalaw ng likido sa loob ng isang tangke na bahagyang puno lamang. Kapag ang barko ay gumalaw o sumandal, dahil dito magbabago ang sentro ng karabidad ng barko na nakakaapekto sa katatagan nito. So, halimbawa, kanang mga langis, tubig, ug balas. So, how it affects stability. First, reduce metacentric height, GM. The free surface creates a virtual rise in the center of gravity. As a result, the metacenter height, a key indicator of stability, is reduced. Pagbaba ng metacentric height, ang malayang ibabaw ng likido sa isang tangke na hindi puno ay lumikha ng isang virtual o pagtaas ng sentro ng krabidad ng barko. Isipin ang parang lumulutang pataas ang sentro ng grabidad. Dahil dito, mababawasan ang metacentric height ng isang mahalagang sukatan ng katatagan ng barko. A lower GM means the vessel is less stable and more prone to capsizing. Mas mababang GM, mas mababang katatagan. Ang mas mababang GM ay nangungulugan na ang barko ay mas madaling mawalan ng balanse at mas prone sa capsizing o paglubog. Mas madali itong magyugyog o sumandal. The second is cause a heeling moment. As the ship tilts, the liquid shifts to the lower side. That creates a moment that further increases the tilt rather than resisting it. The ships become more susceptible to rolling or listing. Kapag ang barko ay sumandal o likido sa mga tangke na hindi puno, lilipat papunta sa mas mababang bahagi. Ang paglipat nito ay lumikha ng isang sandalan o healing moment na, nagpapataas ng pagsandal ng barko imbis na pigilan ito. Dahil dito, nagiging mas madaling kapitan ang barko ng pag-itok o listing o pagkiling. So, how to minimize the free surface effects? Keeps tanks either full or empty with possible hanggat maaari pananatihing puno o ganap na walang laman ang tangke. Ito ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang paggalaw ng likido. Use longitudinal the transverse buffers to restrict liquid movement. Ang mga buffers ay mga hadlang na inilagay sa loob ng mga tangke upang pigilan ang malayang paggalaw ng likido. Ang longitudinal buffers ay patayo, samantalang ang transverse buffers ay pahalang. Monitor liquids transfers carefully during operations or etc. Refilling ballasting. Dapat sumaybayan ng mabuti ang paglipat ng likido ng mga tangke na panahon ng mga operasyon gaya ng paglalagay ng fuel at paglalagay ng ballast. Ang biglaan na pagbabago ng dami ng likido ay maaaring magdulot ng biglaang pagbabago sa katatagan ng barko. Factors influence the severity of the free surface effects.
The first is tank size and shape. Larger surface area, more reserve-free surface effects. Ang mas malaking ibabaw ng likido sa loob ng tangke ay nangangulugan ng mas malaking puwang para gumalaw ang likido. Kaya mas malaki ang epekto nito sa katatagan ng barko. Wide tanks are more problematic than narrow ones. Ang lalapad ng tangke ay may mas malaking surface area kumpara sa mga makitid na tangke. Kaya mas malaki rin ang posibilidad na magdulot ng mga malubhang free surface effects. Second one is liquid level. The effects is most pronounced when tanks are partially full. Fully filled or completely empty tanks do not distribute to the free surface effects. Ang pinakamalaking panganib ng free surface effects ay nangyayari kapag pag mayroong sapat na espasyo para gumalaw ang likido sa loob ng tangke. Ngunit hindi naman ito ganap na puno. Ang ganap na puno ay ganap na walang laman na tangke ay hindi nagdudulot ng maaring problema dahil walang likidong makagalaw ang malaya. The third one or the last one is number of tanks. Multiple partially filled tanks spread across the ship can compound the problem. Ang maraming tangke na bahagyang puno lamang at nakakalat sa barko ay maaaring magpalala sa mga problema ng free surface effects. Ang epekto ng paggalaw ng likido sa bawat tangke ay nakadagdag kaya mas malaki ang posibilidad ng pagkawala ng balanse ng barko.